Mag-a-alas-7 na nga ng gabi na makarating ang aming barkong sinasakyan dito sa Port ng Calapan. Medyo natagalan nga yung biyahe natin kasi sobrang dami ng pasahero. Pero normal na talaga sa atin na makaranas ng ganitong klaseng biyahe. Alam naman natin talaga na itong Port ng Calapan ay lagusan or daanan ng mga kababayan nating pumupunta ng Kabisayaan. Alam naman natin ang Mindoro ay isa sa mga best alternative route kapag pupunta ka ng Kabisayaan. Bukod sa maganda yung daan, sabi ng iba mas makatitipid ka raw kapag ka ganito by land tapos sasakay ka ng Roro. Mas malaking tipid na yung ganito. Bukod sa maganda yung kalsada at may enjoy mo yung biyahe, pabor din ito sa mga mahihilig mang motor na tulad ko. Kaso hanggang dito lang talaga tayo sa Mindoro. So ayun nga mga bossing at kitang-kita mo naman talaga na excited yung mga kababayan natin na baba ng barko. Nag-uunahan sila papunta sa labas. Yung tipong dama mo yung inip ng bawat isa at excitement na makababa na. Kasi kating-kati nang makauwi at makapili yung kanilang mga mahal sa buhay na naghihintay. Yun naman talagang importante at the best na feeling kapag umuwi tayo. Yun yung isa sa pinakamasarap na damhin kapag nandito tayo sa ating probinsya. Kaya bagaman ginabi tayo, okay lang. At mahalaga, andito na tayo sa ating bayang Sinilangan. At ang importante, makarating tayo ng ligtas at higit sa lahat, makasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Salamat po Lord sa napakagandang panahon na ipinagkaloob sa amin sa araw na to. Nakabiyahe po kami ng matiwasay at nakarating yung barko namin dito sa Calapan. At yun nga mga bossing, ilang minuto nga lang ay narating na natin itong 5 at dito na magsisimula yung isa sa mga exciting part ng biyahe natin patungo sa ating pupuntahan. Nawa Lord, gabayan mo kaming muli at marating po kaming ligtas sa aming tahanan. Di ka naman talaga maiinip sa pagbiyahe mo sapagkat maliwanag at maganda yung daan. Bukod doon, meron ka pang makakasabay sa biyahe mo. At dito nga ay nagpatuloy tayo sa ating biyahe hanggang sa marating na natin itong landmark ng Calapan. Papasok na nga tayo sa sunod na bayan, ang bayan ng Nauhan, ang isa sa pinakamaganda at nanginingning na bayan dito sa Oriental Mindoro. Shoutout sa mga Nauhan ninyo. Napakaganda po ng landmark ninyo. At nagpatuloy nga tayo sa ating biyahe hanggang sa marating na natin ang isa sa pinakakilala at tanyag na zigzag road dito sa ating bayan. Ito ang bayan ng Socorro. Ito yung isa sa mga lugar na napakandang daanan at mahilig ka sa mga banking-banking. May enjoy mo talaga yung bawat liko ng lugar na to. Pero advice ko sa iyo kapag ngayon ka dadaan dito, mag-ingat ka sapagkat ginagawa ang kaliwang bahagi. Kaya medyo makipot yung daan. Medyo bigayan lang talaga kapag daraan ka dito, lalo na kapag gabi. Mag-ingat lang talaga para hindi ka mabalahaw. Nag-enjoy naman tayo sa ganitong klaseng biyahe, lalo at first time din natin na biyahe ng gabi. Madalas kasi araw o madaling araw tayo nakakabiyahe kapag uuwi tayo ng Mindoro. Kaya laging maliwanag kapag dumaraan tayo dito, kapag bumabiyahe tayo tumuwi. At makalipas nga ang ilang sandali, narating na natin itong Arko ng Pinamalayan, ang Arko ng Bahaghari. At makalipas nga ang ilang minutong pagmumotor ay narating naman natin itong isa sa pinakasikat na landmark ng Pinamalayan, ang malaking palayok na may balangaw sa ibabaw. Siguro natanong mo na rin sa sarili mo kung anong kahulugan ng balangaw at palayok. Ano nga kaya no? Ano kayang kahulugan ng palayok at balangaw? At anong kaugnayan ng palayok na yon sa pangalan ng lugar na ito or ng bayang ito na Pinamalayan? Comment nyo mga bossing kung alam nyo. At yun nga mga bossing, makalipas ang ilang oras nating pagbiyahe ay narating na natin itong ating destinasyon, ang bayan ng Bungabong. Umabot nga din ng mahigit 2 oras yung naging biyahe natin. Pasado 8:00 na ng gabi nang marating natin itong bayan ng Bungabong. At konting tiis na lang, makakapagpahinga rin tayo. Ramdam ko na rin kasi yung pagod sapagkat galing pa tayo sa trabaho at wala pa tayong tulog kasi galing tayong panggabi. Hindi rin tayo nakapagpahinga sa barko sapagkat hindi man tayo sanay talagang matulog sa biyahe. Pero thank you Lord sa napakagandang biyahe at matiwasay naming paglalakbay. Ilang bayan nga yung dinaan natin bago natin marating itong ating destinasyon. Dinaan natin ang bayan ng Calapan, ang bayan ng Nauhan, ang bayan ng Victoria, ang Socorro, Pinamalayan, ang Gloria, ang Bansod, at bago pa natin marating itong bayan ng Bungabong. Kaya thank you Lord sa napakagandang biyahe at safe na yung paglalakbay. So yun lang muna mga bossing. Salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin mga biyahe. Ride safe, keep safe, and God bless.